Yun mga tol, Viper 18DX natin. Dami nagche-check sa atin, Brad, legit ba to? Dami nagka-chat siguro ng mga 12 katao nag-inquire sa Shopee natin kung legit ba tong product na to. Brad, legit po ito, Brad. Hindi lang, akala mo lang hindi siya legit, pero legit po tayo, Brad, seller. Okay, so we have here Viper 18DX. Okay, D stands for double magnet. Okay, so double magnet yan, no? Ang size ng magnet natin is 280. Okay, so common is mga 220, 240. This is 280, no? Extra size at 280 mm. X means for extra large. Kasi nga meron tayong 18D which is 220 mm double mags. Ito naman is X siya kasi nga extra large, 280. Okay? Ito yung kanyang terminal. Frame natin, RCF copy. Okay, ito yung kanyang likod ng cone, ito ang kanyang pigtail. Kita ko sa likod yung yung pagkaka-glue ng pigtail dito sa kanyang paper cone. Baliktad lang natin mamaya para makita yung loob. Yan. Okay, Brad. 18. Sino yung panukat ko? Sukatin natin yung kanyang magnet. Kasi dami natatanong legit ba? Baka sabihin fake. Ay ko, kumapit na. Legit tayo, Brad. Pag sinabi kong specs, yun ang specs niya. Yan, no? 280, Brad, oh. Dulo to dulo. Yan. 280, 28 cm. Tapos double magnet. Ang kapal ng magnet niya is 50. Yan. 5 cm. Tayo na. 5 cm. Okay. So, ito, Brad, ay ang wattage niya is 1000 watts. Ito. Bigat kasi di ko naman eh. Ang wattage nito, Brad, ang RMS niya is 1000 watts. Okay? Real power siya, Brad. Ang iba nito, yung mga ganitong kakapal na, nasa 1.5 ata, 1.4 yung kanilang mga specification. Pero ito, kung ano yung specification ng factory, yun lang din yung sinusundan natin, no? As per the test nila. Hindi tayo nandadaya ng specification para lang makabenta. Okay? Real na tayo RMS. So safe siya for 1000 RMS. Ang kanyang max power is 2000 watts. Okay? Ang voice coil nito, Brad, is 5 inches. Yan, 5 inches tong coil niya. Ito ay in-out winding. Okay? In-out, 2 layers sa labas, 2 layers sa loob. Okay? Ang frequency range niya, Brad, mas mababa to, 40 Hz hanggang 1500 Hz. Nabasa na ba? Okay, impedance niya, Brad, is 8 ohms. Sensitivity niya 96 dB. Okay, again, magnet size niya 280 mm by 50 mm. Ang kanyang weight, Brad, without the box is 24.5 kilograms. Okay, so may umorder sa akin sa Shopee nito, 2 piraso. Kung pwede daw isang shipment na lang, Brad. Kawawa yung rider, Brad. 50 kilos, 2. Kawawa naman yung rider. Hindi pwede, Brad. Kaya pag ganun, automatic si Shopee na mismo nagre-reject. Hindi niya tawag yan, pina-process, or hindi na rin siya tawag yan, nagpo-proceed. Okay, so pag mga ganitong sizes, 18 tapos pyrite, expect nyo, Brad, na isang shipping, isang piraso lang. Kasi ang bigat, Brad, 25 kilograms. Ayun, ang bigat. Oh my God. Ang bigat, Brad. Wala pang yan. Wala pang box, no? Okay, so baligtarin natin. Ano ko lang to. Test natin yung, check natin yung harap na. Hindi ko kasi kayang buhatin yan mag-isa. Pwede mga tol, pinutol ko kasi binalagtad. Ang bigat. Hindi ko kayang buhatin. By the way, Brad, papunta to ng Merida. Merida Leyte. Yan, hindi na ako nagbabanggit ng pangalan sa kasi privacy act ng mga buyers natin. So this is going to Leyte through Shopee, no? So sa harap na ito, Brad, corrugated siya yung kanyang paper cone, no? Treated na rin siya. Okay, tapos yung kanyang cone cap pala, ayan, no? So double check. Yes, this is 5-inch voice coil po. Okay. Yan. Ito yung actual niya. Okay. So, corrugated. Then, sa baba naman, yung kanyang spider, Brad. This is double layer. Okay. Double spider po ito.
Ito yung kanyang quality ng kanyang tawag din sa mata, sorry. Yung ilaw yan, kanyang blue. Okay, ito sa likod niya, treated na rin yung likod niya, Brad. Kapal, Brad, oh. Wow, I mean, ever para sa akin ito yung pinakamalaking speaker na nahawakan ko, to be honest lang. Kaya parang na-amaze ako sa laki niya. Medyo mura siya, Brad, no, kumpara sa iba kasi yung kanyang frame is CF. Okay, may kanya-kanya kasing pricing din yung frame. So yung Pro natin makapal yung housing nun, of course yung casing niya mas makapal. Of course that will add cost, no? Kaya minsan napapansin mo parehas yung specification, bakit mas mura? Okay, yung iba it's because frame is a factor din yun. Of course yung materials na ginamit, yung Pro natin, Viper Pro, that is paper cone nya is directly from Taiwan. Ito naman is from local, made from China. Okay. Ano bang pinagkaiba nito sa Pro? May nagtanong kasi sa akin kung ano pinagkaiba nito sa Pro at saka dito. So just to let you know, yung Pro natin is from Taiwan yung cone. Ito is made from China cone, which is also ganun din naman yung sa iba. Ano pa ba? Ito pala yung voice coil niya, Brad, is pure copper. Just to hindi ko nabanggit kanina, pure copper po ito, SVW. So quick specs lang tayo. Okay, so yung 18DX natin, again 1000 watts RMS, max power niya is 2000 watts. Ang kanyang impedance 8 ohms, voice coil niya is 5 inch. Okay, double siya, no, in out, ano, na pure copper. Ito SVW, OW winding SP, hindi ko talaga mahanap to, pero for pure copper ito, for high temperature application. Again, mga mids ko is CCAW for high frequencies, for para mas matibay naman sa subwoofer ko. Lahat ng subwoofer ko are pure copper, in out. Okay, pati na rin yung ating mga Neo na subwoofers, 96 dB na sensitivity. Okay, ang kanyang basket material is cast aluminum. Yung former material is glass fiber, cone material is paper, surround material is cloth. Spider nya double, magnet size 280 by 50, double mags. X-max nya ba, ang taas, oh, 11 mm. Ang winding depth nya ng kanyang voice coil is 27 mm. Again, net weight nya is 25 kilograms. Other quick signal parameters, okay, 5.2 DC nya out. Yung kanyang frequency resonance natin 41, no, so it can go deep. Ano ba mga importante sa QS nya 0.45, yung VAS nya 136 liter per 4.8 cubic feet. Ano yung mga importante sa akin, yung BL nya, okay, 28 Tesla mag. Ito yung dimensions niya sa mga magbubutas ng box. Ayan, ayan yung dimensions niya, pa-screenshot na lang para maka-prepare ng tamang butas. Okay, yun lang yung quick specs niya. Frequency chart, ito, screenshot na lang din pag kailangan. Okay, yun na, sound test tayo. Gamitin natin pang sound test natin is yung ating Black Ultima na D18. So next video tayo, third video tayo mga tol. Ito yung papuntang Leyte natin na DX18. Tetest natin, no? So tetest natin, gagamitin natin yung ating Black Ultima D18 pang test. Sarap talaga pakinggan ng makina nito, no? So yung sound test natin, filter out natin yung audio, no? Gagamit tayo ng crossover using our RBE. Okay. Tapos dito yung audio source natin. Okay, so dalawang sound check tayo, DJ9 na Ye, tapos yung walang kamatayang Zabu na drone. So yung ating crossover, gitna lang tayo, which is 100 Hz. Tapos adjust natin pag taas natin ng kanyang crossover. So sound check tayo. Saan pa mag-umpisa? Ang gulo ko, ano?
So lagay ko lang to siguro kalahati. Okay, kalahati lang kasi 180 RMS to, no? So kalahati is 900. Ito is 1000 RMS. So okay na yan, Brad. Iwas sa sunog bago i-deliver. Okay, so kalahati, hindi ko naman sasagad dito. Yung volume naman ng ano natin, ng ating volume ng natin is 50% lang din. Ganoon din dito, naka 0 dB lang din tayo. Okay, so lagyan akong volume slowly. Play ko lang yung aking music ng DJ Naive. Yan. Narinig nyo na ba? So lagyan ko na dito. Yan, 900 RMS yung bird. Naka-low tayo. Tasan ko muna yung kanyang crossover. Pinabahad ko yung frequency sa gitna. So mga baguhan, Brad, no? Akala mo lang mahina yung Brad kasi walang box, no? So yung sa likod tsaka yung harap nagka-cancel lang din kasi nga naka-open box tayo. Walang differential pressure o walang differential na volume changes, kaya yung ganun lang yung tunog niya. Okay, balik ko ulit ng 0 lang tayo. Mid lang tayo. Pati ko sobrang 100 Hz. Nakakalati tayo, sabihin nasa 900 RMS ito. Kama tayo headset ba? Grabe yung hangin. Kama tayo headset ba? Natin kita-kita mo yung galaw niya, no? Kaya niya buhatin kahit dalawang DX18, kaya buhatin ng ating Black Ultima na D18. Okay, proven na to, Brad, sa kay Sir Vong, yung dalawang D18 niya, dalawang Viper Pro na 1000 watts, isa lang nakaparallel, kaya niyang buhatin. Second sound check tayo. Drone naman tayo, drone. Check natin low bass naman ito. Gagawin natin 0 lang. Sir, sa Leyte, sabi niya order na siya isa pa uli, reserve lang daw. Ayan. So ito sir yung DX18 mo. Sir, good condition kanina yung sa likod, pinakita kasi yung lahat na check natin, no? So hopefully hindi siya basta mahulog ng mga delivery kasi mabigat. Yun lang wino-worry ko. Kasi pag malalayuan, di ba, alam mo naman yung makita mo sa YouTube o sa Facebook na
mga balasubas, ibang mga nagde-deliver. Sir, yan yung DX18 natin. Again, 1000 watts RMS. Safe siyang gamitin, 1000. Above, pwede siyang lumagpas ng 1000 RMS, no? In a small period of time. So, mas malakas to, Brad, pag nakalagay na sa box, no? Naka-open lang kasi tayo ngayon. Pero kahit naka-open lang, pag nilagay ko dito, diba, yung volume na lumalabas dito, nararamdaman natin. Gamit lang kayo ng headset, pakinggan nyo lang ulit. Yun lang, sir, balutin ko to right now kasi kailangan habulin ng 12 o'clock. And thank you, sir, for purchasing DX18 natin. Okay, see you on the next video.